Tuwing Easter po o Pasko ng muling pagkabuhay, ay parang familiar na po yung kwento, hindi ho ba? Mayroong krus, mayroong libingan, at may kasunod doon ay resurrection. Pero ang tanong po natin, paano kung hindi talaga nabuhay si Jesus? Kaya ngayon pong umagang ito ay titingnan natin yung tatlong bagay related to the resurrection. Una, the proofs of the resurrection. Pangalawa, the importance of resurrection. And the third, yung title natin, what that means for us today if Jesus is alive. So, totoo bang nabuhay muli si Jesus? Ano po ba ang mga proofs? Now, mga kapatid, ang resurrection po is historically grounded. Hindi po ito man-made tales, hindi po kathang isip lamang ng tao para mag-arose ng false faith. Resurrection is historically grounded. Talagang nangyari po ito sa kasaysayan. Hindi po yan kathang isip ng tao para mag-evolve ang isang false belief mula sa atin. Ano po ang mga pruweba? Mga ilan po ang titingnan natin. Yung una, the empty tomb. Yung pong libingan ng Panginoon ay walang laman. Meron nga pong nagsabi, kung meron daw pong naipakitang katawan, tapos na ang usapan. Kung wala raw pong resurrection, kung may bangkay na naipakita, wala ng Christianity. Kasi yung pong mga kalaban ng Panginoon ay, ang sabi nila, kinuha raw po ang bangkay ng Panginoon habang natutulog yung mga bantay. Kinuha raw po ng mga alagad niya. At yun ang sabi po ng mga kalaban ng Panginoon. Ayon po sa account ni Matthew, ay sinuhulan daw po ng mga religious leaders yung pong mga bantay ng Panginoon nung pong pumunta yung pong mga sundalo dahil yun nga, nakita nila na may nagpakitang anghel, hinimatay po sila, and then nung magising po sila, ay pumunta, nag-report po sila doon sa mga religious leaders, at yung mga religious leaders po, yung mga elders, ay nagpulong-pulong po sila at nagbigay po sila ng sufficient amount doon po sa mga soldiers. At sabi nila, sabihin nyo sa mga tao, ang mga alagad niya ay dumating nung gabi at ninakaw nila yung bangkay habang gabi ay natutulog. Yun ang pasabi nila doon po sa mga soldiers. Kaya po yung mga soldiers, kinuha po nila yung pera at ginawa po nila yung sinabi po ng mga religious leaders. Kaya po yung story na kinuha ng mga alagad ang bangkay ng Panginoon, yun po ang kumalat sa mga Hudyo noong panahong yon. Pero kung papansinin ho ninyo, ganun man ang pinasasabi at kumalat na balita sa mga Hudyo noon, alam ho ninyo ang nangyari, hindi po napigilan yung balita tungkol sa resurrection ni Jesus. At kung po merong naipakitang bangkay, tapos na ang usapan. Pero walang naipakitang bangkay ayon po sa charge nila. Kaya po ang Christianity, mga kapatid, hindi po ito based on feelings. Ang pananampalataya po natin sa Panginoon, hindi yan nakabase sa nararamdaman. Yan po ay nakabase sa isang event sa history. Wala laman yung libingan. Pangalawang proof, they saw Jesus alive. Yung pong mga alagad mismo ay nakita nila ang Panginoon. Yung kanilang karanasan was not imaginary. Hindi po sila nag-i-imagine. It was a real experience. They saw Jesus. Hindi lamang nila naramdaman ng Panginoon sa Kristo. In fact, nakita nila. Okay? Nakausap po nila at nakisabay pa po sa pagkain ng Panginoon sa kanila. Ang Panginoon po ay nagpakita mismo sa mga alagad after His resurrection. Nagpakita siya mismo sa mga alagad niya. In fact, noong pong unang araw, noong pong day of resurrection, nagpakita po ang Panginoon sa kanila na hindi nila inaasahan. Kaya po sila ay namangha sila. Sila po hindi makapaniwala. At para po maniwala sila, ang Panginoon tinanong niya, meron ba kayong makain dito? Kaya po ano nangyari?
Binigyan po nila ang Panginoon ng isang hiwa ng inihaw daw pong isda. Kinuha raw po ng Panginoon to at kinain niya doon mismo sa harapan nila. Hindi po nag-hallucinate sa mga alagad, kundi mismo ang Panginoon na nagpakita sa kanila, nakausap nila, nahawakan nila, and then nakikain pa po ang Panginoon sa kanila para patunayan ng Panginoon na siya ay nabuhay. At hindi lamang po yun, marami po ang nakakita sa Panginoon, hindi lamang isa o dalawa. Okay? Kasi po yung mga oppose o yung mga kalaban sa resurrection, sinasabi po nila yung mga saksi doon sa resurrection, naghahallucinate lang. In fact, hindi talaga nila nakita ang Panginoon, kundi ang nakita nila ay parang hologram. Parang naghahallucinate lang na. Now, that is absurd. Yun po ay malabo. Bakit? Kasi paanong sa dami po ng nakakita sa Panginoon, paano mong sasabihin nag-hallucinate sila sa dami ng nakakita? Posible ba na sa dami ng tao yun, pare-pareha silang nag-hallucinate ng isang totoong bagay? Just imagine, that is absurd. No? Paano yung mga alagad na nakakita sa Panginoon, nag-hallucinate? Kung nananaginip po sila, bakit pare-pareho panaginip nila? Ano po ang sabi ng Bible? Siya raw po, he appeared to Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. 500 daw po, sabay-sabay nakita nila ang Panginoon. Nasabi ni Pablo dito, yung iba, buhay pa. Kung gusto nyong tanungin sila, buhay pa yung iba. Do yung iba, namatay na. Now, paano po kung nag-hallucinate yung mga alagad, sabay-sabay po ang kanilang panaginip? That is absurd. Okay? Kaya po dito makita natin, hindi po chismis. Hindi po chismis. Ang resurrection, it was an event that there were eyewitnesses. Kaya po ang Christian faith is not blind. Hindi po bulag ang pananampalatayang Kristiyano. Ito po ay nakabase sa mga eyewitnesses. There are testimonies. Kaya po yung pananampalataya natin ay naniniwala tayo kasi yung mismong nakakita sa Panginoon, sila ang nagsabi. Nahawakan nila, nakausap, nakikain pa sila. Nakikain pa ang Panginoon sa kanila. Kaya ang Christian faith is not blind. It responds to testimony. And then the third proof, the disciples' boldness. Bakit? Yung pong mga alagad, bago po yung resurrection, makita po natin, nung huliin nila ang Panginoon, napako sa krus, yung mga alagad po ay nagtago. Natakot po sila, nagtago sila, at nawalan po sila ng pag-asa. That was before the resurrection. In fact, nung evening po, nung gabi, nung araw po ng resurrection, nung gabi, nagpakita ang Panginoon sa kanila. Nung first day of the week, yung daw pong mga pintuan, the doors were locked, where the disciples were, dahil they were fearful of the Jews. Takot sila, kaya ang mga alagad, nandun sila sa kwarto ng Last Supper, doon yata yung traditional room nila noon, nandun sila, nakalock ang door because they were afraid. Baka sila ang hulihin at sila po ay isakdal. Kaya po, nung dumating ang Panginoon, sabi sa kanilang Panginoon, peace be with you. Kasi takot sila. Okay? Pero after ng resurrection, ano po ang nangyari? Naging matapang sila. Okay? Handa po silang mamatay. At ipinangaral po nila si Jesus na siya'y nabuhay ng muli, at dahil nabuhay siyang muli, He is the Lord of heaven and earth. At handa po silang mamatay for that message of resurrection. Kaya po nung nangangaral na si Pedro, just imagine that, dati takot sila, si Pedro, ipinagkailan niya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoon, pero after resurrection, nung masaksihan nila ang resurrection ni Jesus, nung makita nila Jesus mismo in His resurrected body, nangaral po sila, nung bumaba ang banal na Espiritu, pinipigilan sila. At ano po ang sabi nila? Umarap po sila sa Sanhedrin at binalaan sila ng mga religious leaders sa kanilang pangangaral. Pero ano po ang sabi ng Bible? So they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Ano sagot ni Pedro? But Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge.
For we cannot but speak of what we have seen and heard. Ano po ang nagpabago sa kanilang katauhan? Ano po ang nagpabago ng malalimang pagbabago sa kanila? They have witnessed. They have seen. They have encountered the risen Jesus. That's another proof. Pang-apat na proof, the birth of the early church. Yung pong iglesia ay nagsimula na pong ipanganak, dumami po yung mga alagad. Meron pong explosive ang nangyari sa history. Ano po ang nangyari sa kasaysayan? Isa pong bagong kilusan ang ipinanganak na nakasentro sa crucified Messiah. A new movement has been born centered on the crucified Messiah. At yung growth po ng church was rapid. Ang bilis po ng growth nung iglesia at doon po mismo sa Jerusalem. Doon mismo sa lugar kung saan ipinako ang Panginoong Kristo, doon mismo nagsimula ang new movement at mabilis pong kumalat ito. Una, 120 lang, lumangaral si Pedro, 3,000 souls were saved. At sa chapter 5 ng Acts na, there are 5,000. And then, pagdating mo doon sa mga sumunod na chapters, multitudes na. Ang bilis pong kumalat ng new movement ito, ang nakasentro po ito sa crucified Messiah. That is unreasonable for a believing Jew. Papaano nga ang isang crucified Messiah ay magkakaroon ng fast movement na ito? Well, ang dahilan po because they have seen and they believe on the resurrection of Jesus. And because Jesus was resurrected, they believe He fulfilled all the promises in the Psalms and the prophets. That the Messiah will come and He will be raised from the dead and He will become the Lord of the universe. Kaya po, matapang po yung mga alagad. Meron pong nagsabi, ang early Christians daw po did not invent resurrection because of belief. Ang totoo po, they developed belief because of the resurrection. Nabuo yung kanilang pananampalataya dahil nakita nila mismo ang Panginoong Kristo. Hindi sila nag-imbento ng resurrection because of belief. They developed their faith because there was resurrection. So yun po ang proof. So, kumalat ang mga alagad despite the threats, despite yung mga banta sa kanila ng kamatayan or whatever, pero nagpatuloy po sila. Now, ito po ay makita natin sa buong mundo. Alam ho ba ninyo, sa mundo natin ngayon, ang church po is also enduring persecution. Okay? Halimbawa, ito, nakuha ko po ito sa ChatGPT. Okay? Mula po ito, hindi kayo naniniwala sa ChatGPT, maniwala kayo dyan. Pero ingat lang kayo. Okay? Ito po, totoo ito. No? From Open Doors World Watch List 2026. Ang global estimate po about Christians under persecution. About 380 to 388 million Christians worldwide faced high or extreme levels of persecution or discrimination because of their faith. Roughly, that is 1 in every Christians worldwide. Pine-persecute daw po. Ano pong persecution ang nararanasan nila? Well, violence. Yung iba po namamatay because of their faith. Inaatake po yung mga churches. Okay? Ina-arrest po at ini-imprison yung mga Christians. Meron pong social exclusion. Yung iba, inaalis sa trabaho nila. Yung iba, dinidiscriminate. Yung iba, nire-restrict po yung worship at saka yung conversion. Now, why will they do that? Why are Christians, many Christians around the world, endure suffering for their faith? It is because they have a personal experience of the risen Christ. Tayo po, bakit tayo nagpupunyagi sa ating ginagawa? Hindi tayo takot.
Okay? Minsan natatakot tayo, pero pag naalala natin yung karanasan natin sa Panginoon, we are bold. We are courageous. Bakit tayo naggumagawa ng mga ginagawa natin sa Lord's way? Because we have a living experience of the living Messiah. Yan po ang katotohanan dyan. Tulad po ng mga Christians around the world who are being persecuted. Why are they enduring persecution? Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 15:32, mas gusto ko yung sinabi ni Paul, what do I gain if humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus if the dead are not raised? Sabi nga ni Paul if the dead are not raised, let us eat, drink, and be merry because tomorrow we die. But because there is resurrection, we can suffer for our faith. So, mga kapatid, yan po ang mga proofs of the resurrection. Now, let's go to the next point of this message. Bakit po mahalaga ang resurrection? Marami pong tao kasi, hindi nila alam ang importance ng resurrection dahil hindi po nila alam ang meaning. Sa kanila po, it's just a religious tradition and belief. Kaya sa kanila, okay, may krus, nilibing, alam ko na yung kasunod dyan, resurrection. Hindi nila kasi alam ano ang meaning ng resurrection. Kaya, parehas lang. Bukas, tatrabaho na ako, balik ako sa dating buhay ko, ganito. Dahil hindi nga po nila alam ang meaning ng resurrection. Kung alam po ninyo ang kahulugan ng resurrection ni Jesus, you will never be the same. Okay? So what's the meaning of resurrection? Okay? Una, it means Jesus really is Lord. Na si Jesus po ang Panginoon at siya ang tunay na Panginoon. Ang resurrection po is God's public declaration. This is my Son. This is the true King. Nagsasalita po ang Diyos through the resurrection na yung kanyang binuhay na muli, si Jesus ay ang kanyang anak at siya ang itinalaga niyang hari ng sanlibutan. That is the message of the resurrection. Sa Romans chapter 1 verse 4, ito po ang sabi. Sabi ni Paul, He was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So the resurrection says, Jesus is Lord. Okay? Not just spiritually, kundi siya po ang Lord over heaven and earth. Anong ibig sabihin yan? Mahalaga po ito kasi if Jesus is Lord, tinatawagan po ng Diyos ang lahat ng tao na magsisi, magbalik loob sa Kanya at kilalaning si Jesus ang hari ng sanlibutan. That's the message. Kung si Jesus po ay itinalaga ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa bawat tao, sa bawat isa po, ang bawat isa ay inuutusan ng Diyos na magbalik loob sa Kanya at magpasakop, kilalanin ang pagiging Panginoon ng Kanyang anak in heaven and on earth. At ang sino man pong gagawa noon, sino mang maniniwala sa mabuting balitang yon, tatanggap ng kapatawaran sa kasalanan. Magiging bahagi po siya doon sa new age na pinasimulan po ng Diyos through Jesus Christ. Dalawa po, forgiveness of sin, and then to be part of the new age to come. Yung pong pagbabago ng lahat ng bagay sa muling pagpapakita ng Panginoon na pinasimulan na po ng Diyos when Jesus Christ rose from the dead. Yun po ibig sabihin nun. It's not, hindi po business as usual. No! It is an invitation for everyone to go back to God and recognize Jesus as Lord by submitting to His Lordship. And everyone will nagagawin po yon, patatawarin sila sa kanilang kasalanan at magiging bahagi po sila doon po sa age to come, sa pagbabago po ng Diyos sa sanlibutan. So yun po ang unang meaning. Pangalawang meaning, resurrection vindicates the cross. Sinasabi po ng resurrection, yung pong nangyari doon sa krus, yung pong paghihirap ng Panginoon, yung unjust trial niya,
At yung pong ginawa sa kanya, yung pong ginawa sa, yung po na-vindicate siya. Kasi kung wala pong resurrection, what is the cross? Ano po ang cross? Kung walang resurrection, well, it will be failure. It will be defeat. It will be tragedy. Kaya sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 15, sabi niya, if Christ has not been raised, your faith is futile. Okay? Walang kwenta, walang saysay ang inyong pananampalataya. You are still in your sins. Alipin pa rin tayo ng kasalanan. Sabi po ni Pablo. And then sabi niya, then those also who have been fallen asleep in Christ have perished. So, if in this world, if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Kung walang resurrection, tayo raw na sumasampalataya sa Panginoon sa mundong ito, tayo na ang pinakakawawa if there is no resurrection. You're still in your sin, your faith is futile, but because of the resurrection, what does it mean? Well, the cross becomes victory over sin. Because there is resurrection, lahat po ng nilayo ng Diyos doon po sa cross ay pwede po nating sabihin naganap ang nangyari sa cross. Well, in the resurrection, the cross becomes victory over sin. Kaya ang isang tao, pag naniwala siya kay Jesus Christ, he will be freed from sin. Ang isang tao po narito, sabi, Pastor, ako, alipin ako ng kasalanan, hindi na yata ako magbabago. Believe on Jesus, you will be freed from sin. Kasi yun po ang message ng resurrection. Victory over sin. Pangalawa, victory over evil. Okay? Ang evil po, hindi siya ang last word. Pag nakikita mo yung mundo natin, nakita mo yung Pilipinas ngayon, narito naman ako, politiko. Okay? Madi-discourage ka. Because of evil, because of corruption, because of hate, everything. Akala mo nananalo yung masama. Kailan magbabago? Kung walang resurrection, alam ho ba ninyo, we're hopeless. Evil, sa isip natin, evil will prevail. But because there is resurrection, evil is not the last word. Evil will be checked. Righteousness will reign. Yan po ang message ng resurrection. There is a coming new age, bagong likha. So victory over sin, victory over evil, and victory over death. Death is not the final destination. Okay? Depressed po yan. Na you're aging, nang umihina ka, and then nakikita mo, nag-enjoy ka sa buhay, naisip mo, mamamatay naman ako eh. Parang gano'n. Parang bang yung death, yung destination ng tao. No. Ang message po ng resurrection, God is saying, what happened on the cross worked. Kung ano po ang nangyari sa cross, yung Jesus unjust trial, Jesus suffering, Jesus death, they worked. Yun ang paraan ng Diyos. Para po i-defeat niya ang death, i-defeat niya ang sin, i-defeat niya yung evil. Paraan ng Diyos yun. Akala natin failure, akala natin tragedy, but that was God's way of defeating evil and sin and death. Okay? Kaya po kung walang resurrection, sabihin natin natalo si Jesus. Pero dahil po nabuhay siyang muli, panalo ang krus. The cross won. The third meaning of resurrection, it launches new creation. Hindi po business as usual. Si Jesus po, ang unang-unang nabuhay na muli doon po sa new creation. Siya po ang unang-unang taong iniwan niya yung old world. And then, hindi po natin sasabihin, iniwan niya yung old world, nung nabuhay siyang muli, bumalik siya sa old world. No. It is Jesus the first. In His resurrection, siya po ang unang-unang iniwan niya yung old world. Tayo nasa old world pa eh. Tapos po, pumasok siya sa new world. Sa new creation. Ganito po, paliliwanag sa inyo yung launching of new creation. Sa Genesis 1:28,
Sabi po ng Bible, God created man in His own image. Now, nung Good Friday, sa paglilitis po ni Pilato, sabi po ni Pilato, hinarap po niya si Jesus. Sabi po ni Pilato sa mga tao, here is the man. Good Friday yun. Okay? Here is the man. Kasi si Jesus po ang talagang larawan ng tunay na tao. Okay? And then, on the seventh day, sabi po sa Genesis, God rested because He has finished creation. Nagpahinga ang Diyos sa Genesis, nagpahinga ang Diyos doon sa seventh day. Now, ano nangyari? On the cross, on Good Friday, Jesus said, it is finished. Okay? At siya po ay inilibing on the seventh day, Sabbath. Pero si John, si Apostle John, on the eighth day, maingat pong in-emphasize ni John ang mga ganitong pangungusap. Now, on the first day of the week, John was signifying to all of us at the resurrection of Jesus, God was recreating a new world. Okay? By the resurrection of Jesus, fulfilling the prophets and the Psalms. Nakuha po ba ninyo yun? God was recreating a new world. Kaya hindi po pwedeng business as usual. Okay? Si Jesus po, tulad ng sinabi ko sa inyo, siya po ang unang-unang lumabas sa old world at pumasok sa new world. Okay? Yung kanyang, with that unincorruptible body. Kaya, that's the meaning of the resurrection. Si Jesus po, hindi siya na-resurrect bilang ordinary event. Parang ganito, na-resurrect si Jesus para hindi na tayo pumunta sa impyerno, pumunta na tayo sa langit. No, that is not real the message. Hindi po ganyan ang message ng resurrection. Kundi, ang resurrection po is a sign of the new creation. Okay? Kaya po, ito ang message ng resurrection. It is not business as usual. Let us believe the good news that God has launched new creation at the resurrection of Jesus. And then, yung pong pang-apat na kahulugan ng resurrection, ito po. Because of that, the resurrection gives us real hope for the future. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay? Christian hope is not about escaping this world and we will be floating in heaven forever. Ilang beses niyang narinig akong sinasabi, inuulit ko yun. Kasi meron tayong maling kaisipan na kaya dumating si Jesus, namatay siya sa krus para hindi na tayo pupunta ng impyerno, kundi pupunta na tayo sa langit pag namatay tayo. Hindi po yan ang Christian hope. The Christian hope is we will be living in a renewed world with our resurrection body. Kasi kung ano po ang nangyari kay Jesus in His resurrection, yun din po ang gagawin ng Diyos sa lahat ng mga nakay Kristo. We will be in our renewed, resurrected body as Jesus was and is, and we will be living in a renewed world, renewed creation. Tandaan po natin, ang pagkabuhay na maguli po ng ating Panginoon ay, yan po ay isang major part ng gospel, ng Ebanghelyo. Ano po ang gospel? Well, I want to remind you, ano po ang laman ng Ebanghelyo ng ating sinasampalatayanan. Sabi po sa 1 Corinthians 15, for I delivered to you as of first importance what I also received. Siya po ang sabi ni Paul, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. That is the gospel. Death, burial, and resurrection. At kung tayo po ay nakakristo, kung anong nangyari kay Jesus, yan din po ang mangyayari sa atin. We died to our old life. Our old self was buried with Him, and we will be raised with Christ in a new life. That's the message. Okay? Kaya po, kung wala pong resurrection, alam ho ninyo, ang inaasahan lang ng tao, libingan. Yun lang. Pasyalan mo na yung sementeryo kasi doon ka dadalhin. Hanggang doon na lang, kung walang resurrection. Okay?
At ang kamatayan po, yan ang naghihintay sa lahat. Ilang percent na mamamatay ang tao? Ilang percent? Okay? Wala pong 99.9. Okay? Kung walang resurrection. But because Jesus rose from the dead, death is not the final word. Okay? Meron pong pagkabuhay na maghuli. Kasi kung anong nangyari kay Jesus, after He died, He was resurrected, kung anong nangyari sa Kanya, yan din po ang mangyayari sa lahat ng mga nakay Kristo. 1 Corinthians 15:12 o 22 to 23. Pansinin nyo. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. As in Adam, all die. Lahat tayo galing kay Adan. At dahil galing tayo kay Adan, mamamatay tayo. Pero, those who are in Christ shall be made alive. Kaya sabi dyan, Christ the first fruit, then at His coming, those who belong to Him. Christ is the first fruits. Anong ibig sabihin yun? Siya ang unang bunga. Unang bunga. Ibig sabihin ng unang bunga, merong kasunod na darating. Lahat po ng nakay Kristo, they will be resurrected. Family ko po, diyan kami sa Subic. Isa sa ginagawa ko sa Subic, every year at halos nasa Subic kami. Gusto ko sa Subic, yung parang disciplined city. Oh. Mababait yung mga tao sa Subic. Kung gusto po niyong maghanap ng mababait na tao, punta kayo sa Subic. Yung mga driver doon, first stop, first to go. Isa pang gusto ko sa Subic, ay yung pong napakaganda ng nature doon. Maraming puno, malapit sa dagat, mayroong mga mountain doon. Lalakad po ako. Yung yatang Friday. Isa po sa ginagawa ko doon, maaga ako na nagising ako, 7. Tapos maglalakad ako, magja-jogging, maraming magja-jogging doon. Tapos medyo depressed ako, siguro sa pagod. Pero nung malaman ko, ma-realize ko, nabuksan naman ang sarili ko na, this is God's creation. Balang araw, I will own this. Walang evil, wala ng corruption. There will be righteousness. People who love God will indwell this earth. Alam mo ba ninyo, una naisip ko, mamamatay din ako eh. Pero nalaman ko yung message ng resurrection. There is resurrection in a renewed world. Alam mo niya, ang sarap maglakad. Kahit na masakit na yung balakang mo. Because there is hope in resurrection. Yan po ang nagbibigay. Pag tired na po kayo, yung bang pagod na kayo sa corruption, sa mga nakaka-down. Kung gusto mo kasi magpa-down ngayon, isipin mo yung nangyayari sa Pilipinas, madadown ka. Okay? Isipin mo yung taas ng gasolina, madadown ka talaga. Kung gusto mong ma-depress, o kaya sobra-sobra yung depression mo, okay, one way to lift yourself up, ito ang ginagawa ko. I look at the world with new eyes, with eyes of faith. Balang araw, I will own this in a resurrected body, hindi tulad ng katawang itong naaagnas. Makikita ko ang new world. With righteousness reigning, with people who love God dwelling on it. Ang sarap isipin po niyan. At hindi ka nagpapantasya kasi yan ay totoo. Paano totoo yan? Because Jesus rose from the dead. Kung gusto po ninyong i-uplift niyo ang inyong sarili pag kayo ay nadidepress. Just look and imagine the new world with all the saints believing on Jesus. So, if Jesus is alive, how should we live? Anong po ang ibig sabihin ito sa atin ngayon? Hindi po ito business as usual. Resurrection po is not just something to believe. Resurrection is something that should reshape how we live every day. How should we live? Dalawang bagay lang po. Una, let us live as people of new creation. Yun po ang una. Sanayin po natin ang ating mga sarili
na tayo po ay mabuhay as new creation people. If you are in Christ, if anyone is in Christ, new creation. Yan po ang sabi ng Bible. Kaya sanayin natin ang ating mga sarili. Not escaping the world. Hindi tayo alisin ng Diyos dito sa mundong ito to go somewhere else. Okay, ngayon po, because of the resurrection, we have a new identity. We are called the children of God. At ang Panginoon po, ang tawag sa atin, brothers. Ang Diyos daw po ay ama natin, at si Jesus daw po ay kapatid natin. Now, yung pong binasa nating verse kanina, pansinin nyo. After the resurrection, ito po ang sabi ni Jesus kay Mary Magdalene. John 20 verse 17. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers." Okay? "And say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Dati po, pag binasa mo yung Gospels, si Jesus, ang tawag po niya sa Diyos, my Father lang. Sarili niya ang Diyos. Yun ang pag gina-address niya ang Diyos, my Father. Hindi niya sinasabing your Father. Pero after resurrection, sabi po ni Jesus, tell my brothers, I will go to the Father and your Father. Because of the resurrection, meron na tayong new identity. We are called children of God and we are called brothers of Jesus. Oh? Okay, yun po ang identity natin ngayon. So, ano po ang goal natin? Because we have a new identity, hindi yung, oy, tiisin mo na yung buhay sa mundo talagang ganyan na hanggang makarating tayo sa langit. Hindi po ganyan ang pamumuhay sa new creation. Kundi, tandaan po natin, kabahagi po tayo sa ginagawa ng Diyos ngayon. Ano pong ginagawa ng Diyos ngayon? God is renewing the world. At sino ginagamit niya? Tayo po yun. Okay? Tayo na nagmamahal sa Diyos, tayo na naglilingkod sa Diyos, tayo ang ginagamit ng Diyos ngayon. Nire-renew ng Diyos ngayon ang mundo at sinisimulan po niya sa mga tao. At tayo po na mga nakay Kristo ang unang binago ng Diyos at tayo rin ang gagamitin ng Diyos sa pagpapanibago po niya ng mundo. Kaya ang message hindi yun, tiis ka lang. Malapit ka ng kunin ni Lord. Dadaling ka na sa heaven, sa langit. Hindi ganyan ang message. God is using you and me. Tulad po ng sinasabi ko sa inyo, the church is God's preview of the new creation. Okay? Kaya yun po, let us be people of new creation. Ipakita po natin sa mga tao. Maglingkod tayo, gumawa tayo ng mabuti. Yun po ang dapat nating ginagawa. Kasi ginagamit tayo ng Diyos. Okay? Bakit? Tulad po ng sinabi ko sa inyo, tayo ang preview ng gagawin ng Diyos in the future. We are a community of love. Amen. We are community of love. We are offering forgiveness because we have received forgiveness in Christ. Kaya we should love our enemies, sabi pa ng Bible. No? Hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa, kundi gagawa tayo ng mabuti, ipakikita na sa kanila na tayo binago ng Diyos at mahal natin ng Diyos. At yun ang gusto ng Diyos. Na tayo po i-bless natin ang world na ito. Let us be people of new creation. We are community of love, offering forgiveness because we have received forgiveness. Ito po sa mundong puno ng division. Eh, dapat pumapagitna tayo dun sa nag-aaway, hindi kayo kakampi. No? O sige, hindi tayo taga-sulsol. Tayo yung tagapamagitan, pagpasensyahan mo na. Talagang ganyan yan. Talagang hindi ka kumakampi. Nagiging peacemaker ka. Okay? We are a community, a people of hope because we have received hope in this world of despair. Kita po ninyo yung mga tao. Di ba makita mo yung mga tao, parang pare-pares lang ang buhay. Walang pag-asa. Pero tayo na mayroong pag-asa, ipakita natin na mayroong talagang pag-asa. Dahil ang pag-asa po natin ay nasa Panginoon. And resurrection gives us hope. We are people of hope and then we are people of justice.
in a world of oppression. Okay? Dahil tayo po ay nasa kingdom of God. And what is the kingdom of God? The kingdom of God, sabi po ng Bible, is about righteousness, is about peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya po mga kapatid, yun po ang una. Let us be people of new creation. Ipakita po natin yung pagmamahal natin sa Diyos, pakita natin sa ating kapwa, sa paglilingkod natin sa kanila, sa paggawa natin ng mabuti sa kanila. Huwag tayong makisawsaw sa kasamaan, kundi daigin natin ng kabutihan ang kasamaan. Be people of resurrection. Pangalawa po, ito, let us live with purpose. Nothing is wasted because there is resurrection. Isa pong gustong-gusto kong talata sa Bible, yung 1 Corinthians 15:58. Okay? Alam mo ninyo yung context niyan? Resurrection yan eh. Ipinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Korinto yung ebanghelyong pinaniniwalaan nila kasi yung iba po doon sa mga Kristiyano doon sa Korinto, hindi sila naniniwala sa resurrection. Pero si Pablo, ipiniliwanag niya uli yung gospel sa kanila. Part ng gospel is resurrection. At ipiniliwanag ni Pablo, kung walang resurrection, ganito ang mangyayari. Pero sinabi niya, merong resurrection. At sinabi pa niya, anong mangyayari sa resurrection? At nung ikukonclude na niya yung chapter, ito yung sabi niya, because there is resurrection. Okay? Sabi po niya, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Now, pansinin niyo, ang message po ni Paul, because there is resurrection, hang in there. Okay? Tiis ka lang hanggang makarating ka sa... No, that is not the message. The message, because there is resurrection, always abound in the work of the Lord. Okay? Why? Because in the Lord, your labor is not in vain. Because resurrection, anumang gawin mo para sa Panginoon, ay merong kabuluhan, merong saysay. No? Okay? Kahit na po maliit na bagay, merong saysay kung gagawin po natin ito para sa Panginoon. Yung mga maliliit na bagay, mga unseen faithfulness, hindi kayo napapansin sa inyong katapatan sa Diyos. Yan po ay napapansin ng Diyos at bahagi po yan. Hindi mawawala ng kabuluhan, maging yung suffering. Meron pong saysay yan, suffering. Yung po mga nanay, wala kayong ginawa, kundi yung mag-alaga ng bata, it's not in vain. Kung nag-aalaga kayo ng bata. Kayo po mga estudyante nag-aaral, mag-aaral kayo ng mabuti. Ay, huwag mo sasabihin, meron na namang mamatay naman ako, bakit ako mag-aaral mabuti? No! Pagbutihan mo yung pag-aaral mo because there is resurrection. Okay? Yung pong nagtatrabaho po sa opisina, maging tapat po tayo because hindi po sayang yan. Yung ministry maliit natin. Kanina dito, yung sumasayaw dito, sabi ko, parang napapasayaw na ako. Yung pong maliit na ministry, kung yan po ginagawa nyo sa Panginoon, hindi raw po masasayang yan. Okay? Yet because there is resurrection. In closing, I want to tell you about the story. The story about John Patton. Slide mo nga ito. Si John Patton. Okay. Si John Patton po ay missionary to the Hebrides. Yun po ngayon ang Vanuatu. 19th century missionary po si John Patton na pumunta po doon sa Vanuatu. Isang lugar daw po kung saan there is violence and cannibalism. Bago pa lang siya pupunta doon, sinabihan po siya ng kanyang mga kakilala, kakainin ka ng mga cannibals doon. Kumakain ng tao yung mga tao doon. Bakit ka pupunta doon? Pero pumunta po si John Patton doon. Convinced na yung gospel will make an impact. The gospel is worth everything. Yung resurrection, there is hope, kaya kailangan pumunta ko doon. Kaya po, pumunta siya doon, alam mo ba ninyo, there was an early tragedy in his missionary career. Kadarating pa lang niya, ilang araw lang, ilang panahon lang, namatay po yung kanyang asawa because of illness. At yung pong unang baby nila, namatay din a few weeks later. Siya po, nilibing niya yung kanyang yung mahal niya sa buhay with his own hands. And then,
para po protektahan niya yung kanilang libingan from being desecrated kasi baka kuhanin eh. Siya po ay madalas o minsan natutulog doon po sa libingan tuwing gabi. Now, imagine that. Okay? Kung meron pong moment na sinabi niya, sayang Lord ang aking buhay, that was it. Pero siya po ay nagpatuloy. Mga unang taon po niya doon, sa lugar na yon, wala pong converts. Okay? At merong constant threat sa buhay niya. Siyempre, wala po siyang kasama, asawa, anak. He was so lonely, he was so discouraged. At one point nga po, kailangan niyang magtago sa mga puno for hours kasi people were hunting him. Okay? Now, kung titingnan po niyo panlabas, it looked like failure. It looked like waste. It looked like futile. Walang kwenta. Pero nagstay po siya doon sa lugar na yon. Bakit? Because he believed nothing done for Christ is ever wasted. Ano po nangyari? There was an unexpected harvest. Makalipas po yung ilang taon, slowly, quietly, nagbago po yung mga pangyayari. Yung pong mga tao doon sa lugar na yon, simula po silang makinig sa Ebanghelyo. Lumambot po yung mga puso nila at ang Ebanghelyo po ay kumalat doon sa lugar nila. Eventually, yung buong island turned to Christ. They turned to Christ. And then, alam ho ninyo, yung same place na kilala sa cannibalism, ang isang Christian community po ay lumabas at yung lugar po yon ay naging center sa mission work. Ano po ang point? What looked like loss, delay, pointless suffering was actually God was working beneath the surface. Okay. Dahil po sa resurrection, wala pong masasayang. Si John Patton po, pinatunayan niya yung kanyang suffering, hindi po nasayang yung kanyang paghintay, yung kanyang patience. Ang Diyos po was building something bigger that He could see. Mga kapatid, baka nag-iisip po kayo, matagal na ako naglilingkod sa Panginoon pero parang walang nangyayari. Matagal na akong tapat sa Panginoon pero paulit-ulit lang yung buhay, parang wala namang nakakapansin sa akin. The good news is, sa Panginoon po walang sayang. Tulad po ng sinasabi ko sa inyo, ang gawain po ng Diyos, lalaki at lalaki ito, hindi po siya hihina ng hihina. Yan po ang proof ng resurrection. Nung magsimula ako sa Lord's Way, 30 plus years ago, ako lang. There are times I was so discouraged. There were times I want to quit. There were times I want, Lord, tawagin mo lang ako sa Canada. I was so discouraged. Pero I hung on there. And suddenly, God broke up. Lumabas po ang Diyos. And then, narito kayo. Ang church po natin ngayon, ginagamit ng Diyos sa maraming paraan. Kayo pong nag-sign up kayong 100 cell leaders na nag-sign up, I will have a cell group with 10 baptized members this year. I thank God for your life. Wala pong nasasayang sa ginagawa natin sa Diyos because there is resurrection. Kung walang resurrection, sara na natin ito. Okay? Sara. Pero anong iniisip natin yan? We want to expand. Dahil wala pong masasayang sa harapan ng Diyos. Wala pong tapon sa pagsunod po natin sa Diyos. Kaya po, ito po ang message ng Easter. Last call ko na lamang po ito. Ganito po kasimple mga kapatid. Kung si Jesus po ay nabuhay muli, hindi lang po ito information. Ito po ay invitation. Maring first time mong marinig ito, hindi ko po kayo binibigyan ng information. Ang ginagawa ko, gusto kong gawin dito, is God's invitation is for you by this resurrection message. Kasi,
Kung kayo po ay pagod, kung kayo po ay may kasalanan, nawawala na po kayo ng pag-asa, meron pong good news yan ang resurrection eh. Kung papaano pong nabuhay na muli ang Panginoon, pwede po kayong mabuhay sa isang bagong buhay. Kung kayo po nakita niyo wala kayong pag-asa, alipin kayo ng kasalanan, the message of the resurrection is very clear. Kung papaanong binuhay ng Diyos si Jesus, pwede po kayong magsimula sa isang bagong buhay. Hindi po business as usual, uulit-ulit na lang. No. If you are in Christ, new creation. That is the message. Kaya ngayon pong umagang ito, kung hindi pa po kayo na kay Kristo, hindi pa kayo naniniwala kay Kristo, try Him. Subukan po ninyo siya. Maniwala po kayo sa mabuting balita na si Jesus ay nabuhay na maguli at kayo ngayon ay ino-offeran ng Diyos ng bagong buhay by your faith in Christ. Ang panalangin ko po, sana ito yung araw na yon para po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo'y mananalangin. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mensahe ng resurrection po ni Jesus, giving us hope dito po sa mundong magulo, dito po sa mundong madilim. Pero dahil po sa resurrection ni Jesus, at siya ngayon ay nasa kanan po ninyo, nakaluklok, naghahari sa langit at sa lupa, maliwanag po ang pag-asa. Maliwanag po ang future. In fact, maliwanag ang buhay ngayon. Because we know Jesus is seated at your right hand and He is ruling in love, mercy, and righteousness. O Diyos, at kami na nasa Kanya ay bahagi po ng renewal na ito. Kami po na kay Kristo ngayon ay bahagi na ng inyong renewal work in this world. Naway mamuhay kami bilang tapat po ninyong mga anak. People of the resurrection. Mabuhay po kami bilang tapat. Gumawa po kami ng mabuti. Patuloy kami mag-isip ng mga mabuting bagay. Maaari po namin gawin sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming mga kasama, kapitbahay, to be a blessing to them. Na maipakita po namin sa kanila ang paghahari ni Kristo sa buong mundo at sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami sa Iglesia ng Lord's Way na ngayon ay buhay na buhay because we believe our Lord Jesus Christ is seated at the right hand. At I pray also kung meron man po nakasama namin ngayon, wala pa siya kay Kristo, nabubuhay siya sa kasalanan, walang pag-asa, I pray na kayo po, O Diyos, ang umilos, kumausap sa Kanya na kay Jesus ay mayroong pag-asa. Lumapit siya sa Panginoon Jesus. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus.